Sa patuloy na modernization program ng Philippine Navy, panalong-panalo na ang Hyundai Heavy Industries sa dami ng orders ng ating bansa na kung saan umabot na sa lagpas 100 bilyong piso ang halaga ng ating mga bagong warships. Sa kabila nito, ang Hyundai lamang ang nakapag-offer sa ating bansa ng abot kaya ang presyo at dekalidad ng mga Navy vessels at napakabilis din ang delivery ng mga ito. Kaya walang humpay ang pag-order ng ating Philippine Navy lalo na't kailangan natin ang mga warships sa West Philippine Sea. Manghang-mangha tayo sa ating bagong frigates tulad na lang ng Miguel Malvar class dahil ito ang unang barko ng ating bansa na mayroong tinatawag na vertical launching system at close-in weapon system at ibang iba talaga ito sa ating mga nakaraang warships. Mayroon ding parating na mas capable pa ng mga frigate sa ating bansa na kasalukuyan pa rin ginagawa ng Hyundai na kung saan nagkakahalaga ng nasa 34 billion pesos at nasasabik na tayo sa nakatakdang pagdating nito sa Pilipinas. At sa kabila ng tagumpay na ito ng Hyundai sa ating modernization program, mukhang magkakaroon na ito ng katapat sa mga proyekto ng Philippine Navy matapos inanunsyo nitong nakaraan na tuluyan ng tinanggal ng Japanese government ang pagban ng Japan sa pagbenta ng armas para sa ibang bansa at isa ang Pilipinas sa napiling gustong pagbentahan ng Japan. Ang magiging malaking competitor ng Hyundai Heavy Industries ng South Korea dito ay ang Mitsubishi Heavy Industries ng Japan, lalo na't nakagawa na rin ang Mitsubishi ng mga barko para sa Pilipinas, lalo na sa ating Philippine Coast Guard. Sila ang gumawa ng mga Teresa Magbanwa class patrol vessels na kasalukuyang pinaka-advance at pinakamalaking mga barko ng ating Coast Guard at mayroon silang nasa 2 units sa ngayon, ngunit dadagdagan pa ito ng nasa 5 pang units. Nakita na rin natin kung gaano kadikalidad ang gawa ng Mitsubishi ng mga Teresa Magbanwa matapos ilang beses na ito nakipagbalyahan laban sa mga barko ng China sa West Philippine Sea. Kaya dapat na ring subukan ng Pilipinas ang Navy vessels na gawa ng Japan. Ayon sa Max Defense, isa sa tinitignan ng Department of National Defense dahil pwede na tayong bumili ng armas ngayon sa Japan ay ang mga improved Mogami class frigate na gawa din ng Mitsubishi Heavy Industries at game changer talaga ang warship na ito. Kaya ng improved Mogami class na magdala ng nasa 32 cells na Mark 41 VLS o vertical launching system at kapag sinagad ang capacity nito ay kaya nitong magdala ng aabot sa 80 hanggang 128 na missiles. Kahit na ang antena nito ay may stealth capabilities na ibang-iba kumpara sa nakasanayan nating warships at napaka-advanced din ng radar nito na kung tawagin ay ang OPY-2 AESA radar na gawa din ng Mitsubishi Electric at sinasabing kaya nitong makadetect kahit gaano kaliit na drone o gaano kabilis na klase ng missile. Hindi rin kakailanganin ng warship ng napakaraming personnel dahil kaya nitong mag-operate kahit nasa 70 crew lamang, hindi katulad sa iba nating warship tulad ng Miguel Malvar na kailangan ng 120 personnel. At ang pinakamaganda talaga sa Mogami class para sa akin lamang ay ang stealth capability nito na kung saan kahit na napakalaki ng naturang warship ay sinasabing parang fishing boat lang din kung titignan sa radar, kaya malaking advantage ito sa isang naval combat. Ngunit ang malaking balakid dito ay may kamahalan talaga ang isang Mogami frigate na kung saan nagkakahalaga ng nasa $450 million at umaabot pa sa $700 million, depende na rin sa configuration na gustong bilhin ng Pilipinas. Handa rin naman ang Japan magpautang sa ating bansa tulad na lang ng kanilang ginawa sa Philippine Coast Guard na kung saan nakabili ang ahensya ng 7 Teresa Magbanwa vessels na nagkakahalaga ng 30 billion pesos sa tulong na rin ng funding mula sa Japanese government. Na-anticipate na rin umano ng Mitsubishi ng Japan na may kamahalan talaga ang kanilang Mogami frigate. Kaya mayroon silang inintroduce na maliit na bersyon ng Mogami frigates na kung saan nasa 2,000 tons lamang ang bigat at pinalitan ang advanced radar nito ng mas mahinang radar at ilang missiles na lamang ang kayang dalhin ng naturang warship. Ngunit kailangan natin sa ngayon ng pangmalakasan na warship, kaya dapat improved Mogami class talaga ang tatargetin ng ating Navy,
lalo na sa ngayon na malapit nang matapos ang AFP modernization program. Maliban sa mga Mogami class, mayroon din namang iba pang gawang warships ang Mitsubishi tulad na lang ng Sakura class offshore patrol vessels na nitong 2025 lang inumpisahang gawin ng Japan, ngunit sa aking pananaliksik ay mas maganda pa rin ang Raha Sulaiman class offshore patrol vessels na ginawa ng Hyundai para sa ating Navy dahil na rin sa may kakayahan ang mga ito magdala ng missiles. At pagdating naman sa mga second-hand na warships, halos sigurado na rin na makukuha ng Philippine Navy ang mga Abukuma class destroyer escorts at may tsansa din na makuha ng bansa ang mga Asagiri class destroyers. Ngunit ang isa pang dapat talaga na makuha ng bansa ay ang Hayabusa class missile-armed patrol boats ng bansang Japan. Mayroon na rin naman tayong mga missile-armed patrol boats o patrol craft tulad na lang ng mga Acero class mula sa bansang Israel at pwede na rin natin itong gawin dito sa Pilipinas, ngunit wala nang planong bumili ulit ang bansa mula sa Israel at kahit pwede na gawin ang mga ito sa Cavite ay kailangan pa ring bilhin ang mga armas nito at sistema sa Israeli defense companies. Kaya magandang makuha natin ang mga Hayabusa class at kahit na patrol boats lamang ang mga ito, ay may kakayahan itong magdala ng anti-ship missiles na kaya talagang palubugin ng isang warship, hindi katulad sa dalang missiles ng mga Acero class patrol boats.